Tahimik na nakatayo si Manuel sa gilid ng libingan. Nanginginig ang kanyang mga kamay at malakas ang kabog ng kanyang puso. Matapos ang mga linggo ng pakikipaglaban, nakuha rin niya ang pahintulot ng korte. Ngayong gabi, matutuklasan na niya ang katotohanan tungkol sa misteryosong pagkamatay ng kanyang ina. Sigurado ka ba dito, Manuel? Tanong ni Detective Ricardo, kalmado ngunit seryoso ang tono. Itinalaga siya upang pangasiwaan ang pagbungkal at malinaw na iniisip niyang sinasayang lamang ni Manuel ang kanyang oras. Kapag binuksan na natin ang kabaong, wala nang atrasan. Walang imik si Manuel. Tuyot ang kanyang lalamunan at bumaha sa kanyang isip ang mga alaala ng kanyang ina. Ang mabait nitong ngiti, ang malumanay nitong tinig, at ang paraan ng pagpaparamdam ng seguridad sa kanya. Ngunit may isang alaala rin na bumabagabag sa kanya, ang 16 na buwan na ang nakalipas. Si Danilo, ang kanyang ama, nakatayo ng malamig sa tabi ng libingan, hindi mabasa ang mukha at malayo ang mga mata. May mali noon, malalim ang pakiramdam niyang may mali. Ang tunog ng mga pala na tumatama sa kahoy ang bumalikwas sa kanya sa kasalukuyan. Huminto ang mga manggagawa, pinupunasan ng pawis sa kanilang mga mukha. Hindi makahinga si Manuel habang dahan-dahan nilang inaangat ang kabaong mula sa lupa. Isang simpleng kahong-kahoy, eksaktong gusto ng kanyang ina na hindi kailanman naghangad ng karangyaan. Buksan niyo, bulong ni Manuel, halos hindi marinig ang kanyang tinig. Nag-atubili ang mga manggagawa, tumingin kay Detective Ricardo para sa pahintulot. Tumango si Ricardo at sinimulan nilang alisin ang mga tornilyo ng takip. Ang tunog ng paggiling ng mga tornilyo ang pumuno sa tahimik na gabi. Halos sumabog ang dibdib ni Manuel sa matinding kaba. Sa wakas, lumuwag ang takip. Umatras ang mga manggagawa, maputla ang mga mukha sa gulat. Itinutok ni Detective Ricardo ang kanyang flashlight sa loob at napasinghap. Nanginginig ang mga binti ni Manuel habang yumuko siya upang sumilip. Walang laman ang kabaong. Umatras siya at tila umiikot ang paligid. Hindi ito maaaring mangyari, bulong niya. Nawawala ang bangkay ng kanyang ina. Wala man lamang mga labi, wala kahit ano, isang hungkag na kabaong. Napamura si Detective Ricardo. Hindi ito normal, maring sabi niya. Selyado ang puntod. Walang dapat nakagalaw dito. Nagpaikot-ikot ang isip ni Manuel. Kung wala ang katawan ng kanyang ina, nasaan siya? Buhay pa kaya siya? Nangilabot si Manuel sa pag-iisip. Ngunit kung buhay pa siya, bakit inilibing ng kanyang ama ang isang walang lamang kabaong? Ano ang kanyang itinatago? Kailangan nating iulat ito kaagad, sabi ni Ricardo habang kinukuha ang kanyang telepono. Isa na itong crime scene. Halos hindi narinig ni Manuel ang sinabi. Iisa lang ang pumipilit sa kanyang isip. Ano ba talaga ang nangyari sa aking ina? Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang larawan ng hungkag na kabaong, parang bangungot na hindi niya matakasan. Pagsikat ng araw, nakaupo siya sa isang maliit at madilim na silid interogasyon sa istasyon ng pulis kaharap si Detective Ricardo. Mukhang pagod si Ricardo, maluwag ang pagkakatali ng kanyang kurbata, hindi nagalaw ang kape. Nagsimula na kami ng imbestigasyon, sabi ni Ricardo habang hinihimas ang kanyang noo. Pero hindi ito magiging madali. May kapangyarihan ng tatay mo, Manuel. May pera siya, impluwensya, at mga kaibigan sa matataas na posisyon. Kung sangkot siya, kailangan natin ng matibay na ebidensya. Mariing pinisil ni Manuel ang kanyang mga kamao. Sangkot siya, sabi niya sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Sigurado ako, hindi basta-basta nawala ang nanay ko, may ginawa siya. Lumapit si Ricardo, pinagmamasdan siya ng mabuti. Bakit mo nasasabi? May nakita ka ba o narinig?
Nag-alinlangan si Manuel. Hindi pa niya kailanman nababanggit ang narinig niya noong gabi bago mamatay ang kanyang ina. Maliwanag pa sa kanyang alaala. Papunta siya sa kusina para kumuha ng tubig nang marinig niya ang sigawan mula sa kwarto ng kanyang mga magulang. Nanatili siya sa may pintuan, nanginginig ang dibdib. Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa kabit mo? Sigaw ng kanyang ina. Nanginginig sa galit ang boses. Akala mo hindi ko alam ang mga binabalak mo? Bawasan mo ang boses mo, mariing sagot ni Danilo. Wala kang alam. Alam ko ang sapat, Danilo. At kung iniisip mong manonood lang ako habang sinisira mo ang pamilyang ito, nagkakamali ka. Sumunod ang malakas na tunog ng nabasag na bagay at isang nakakatakot na katahimikan. Hindi naglakas loob si Manuel na pumasok. Kinaumagahan, natagpuan na lamang ang kanyang ina, patay na umano dahil sa atake sa puso, ayon sa doktor. Pero mula noon, dama na ni Manuel na may mas malalim na dahilan. Narinig ko silang nagtatalo. Pag-amin ni Manuel, nanginginig ang boses. Noong gabing bago siya namatay, ang tatay ko, may pinaplano siya. Hindi ko alam ang eksakto, pero hindi iyon mabuti. Mabilis na nagsusulat si Ricardo ng mga tala. Iimbestigahan namin. Pero Manuel, kailangan mong umiwas muna. Kami na ang bahala. Gustong tumutol ni Manuel, pero alam niyang walang saysay. Malungkot siyang lumabas ng istasyon. Habang walang patutunguhang naglalakad, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula sa hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Magkita tayo sa lumang gilingan, may kailangan kang makita. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Manuel. Sino ito? Napalinga siya sa paligid, kinakabahan, ngunit walang ibang tao sa kalsada. Nagatubili si Manuel sa loob ng ilang sandali, dinadala ng pag-aalinlangan. Ngunit mabilis din siyang nakapagpasya, kailangan niyang pumunta. Maaaring ito na ang matagal na niyang hinahanap na sagot. Ang lumang gilingan ay nasa dulong bahagi ng bayan, isang abandonadong alaala ng isang panahong matagal nang lumipas. Ipinarada ni Manuel ang kanyang sasakyan malapit dito at maingat na pumasok. Ang bawat yabag niya ay kumakalabog sa hungkag at maalikabok na gusali. Mabigat ang hangin sa amoy ng kalawang at bulok. Hello? Tawag niya, nanginginig ang boses. Walang sumagot. Paalis na sana siya nang may mapansin siya, isang maliit na sobre na nakahandusay sa maalikabok na sahig. Nanginginig ang mga daliri ni Manuel nang pulutin niya ito at buksan. Sa loob, may isang larawan. Ipinapakita nito ang kanyang ina, buhay ngunit mukhang lupaypay, nakaupo sa isang madilim at anino-aninong silid. Bagaman maputla at mukhang pagod ang kanyang ina, walang duda, siya iyon. Sa likod ng larawan, sa nagmamadaling, magulong sulat kamay, nakasulat ang tatlong nakakakilabot na salita, buhay pa siya. Halos huminto ang tibok ng puso ni Manuel. Buhay ang kanyang ina, ngunit nasaan siya at sino ang nagpadala nito? Pinagmasdan mabuti ni Manuel ang larawan, sinisikap na itanim sa isip ang bawat detalye. Ang pamilyar na mukha ng kanyang ina ay waring humihingi ng saklolo mula sa larawan. Sa likuran niya, may maliit na bintanang natatakpan ng makakapal na kurtina, tila nasa basement o isang bodega. Ngunit saan kaya? At sino ang kumuha ng larawan? Muling tiningnan ni Manuel ang likuran ng larawan, pinag-aaralan ang pagmamadaling sulat. Ang nagsulat ay tila nagmamadali o nasa panganib, naghalo sa dibdib niya ang takot at pag-asa. Kailangan niyang makakuha ng sagot at mabilis. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Detective Ricardo. Matapos ang ilang pagring, isang inaantok na boses ang sumagot. Manuel, gabi na. Anong nangyari? May nakuha akong larawan, sabi ni Manuel. Halos nagsisiksikan ang mga salita. Ang nanay ko, buhay siya. May nagpadala ng patunay.
Sandaling natahimik sa kabilang linya. "Nasaan ka?" tanong ni Ricardo, nagmamadali ang tono. "Sa lumang gilingan. May nag-text sa akin para pumunta dito, pero walang nagpakita. Larawan lang ang naiwan." "Manatili ka diyan," utos ni Ricardo. "Paparating ako." Nagsimula ng maglakad-lakad si Manuel. Bawat hakbang ay nagbubulabog ng alikabok sa sahig. Umiikot ang kanyang isip sa mga tanong. Sino ang nagpadala ng mensahe? Tinutulungan ba siya o isang patibong ito? Hindi niya maalis ang pakiramdam na may mga matang lihim na nagmamasid sa kanya. Ilang minuto ang lumipas bago dumating si Ricardo, mabilis na pumarada sa labas. Nagmadali itong pumasok, maingat na sinusuri ang paligid bago lumapit kay Manuel. "Ipakita mo ang larawan," sabi niya. Inabot ni Manuel ang larawan. Sinuri ito ni Ricardo at nanikip ang kanyang panga. "Binabago nito ang lahat," bulong niya. "Kung buhay ang nanay mo, may nagsisinungaling mula pa sa simula at may hinala na ako kung sino." Sumama ang pakiramdam ni Manuel. "Ang tatay ko," bulong niya. Tumango si Ricardo, seryoso. "Kailangan nating dalhin siya para sa investigasyon. Pero kailangan nating maging maingat. Kung siya nga ang may sala, hindi siya madaling bibigay." Kinabukasan ng umaga, nerbyosong nakaupo si Manuel sa istasyon ng pulis, hindi mapakali ang kanyang tuhod. Ipinatawag ni Detective Ricardo si Danilo Santos para sa interogasyon at iginiit ni Manuel na naroon siya. Kailangan niyang makita ang kanyang ama sa mata. Bumukas ang pinto. Pumasok si Danilo, kalmado at maayos, suot ang isang madilim na suit at maingat na inayos ang buhok. Para siyang pupunta sa isang board meeting, hindi sa isang investigasyon. Dumaan lamang ng isang sulyap si Danilo kay Manuel bago umupo sa tapat ni Ricardo. "Ano ang kailangan ninyo, Detective?" tanong niya, magalang ang tono. Tahimik na itinulak ni Ricardo ang larawan sa ibabaw ng mesa. "Maaari mo bang ipaliwanag ito?" anya. Sumilip si Danilo sa larawan. Sa isang iglap, nakita ni Manuel ang isang bagay, takot o marahil kaba, na kumislap sa mukha ng kanyang ama. Ngunit agad din iyong nawala. "Wala akong alam diyan," malamig na sabi ni Danilo, ibinalik ang larawan kay Ricardo. "Peke lang siguro yan, may gusto lang manggulo." "Hindi iyan peke," singhal ni Manuel, nanginginig sa emosyon ng tinig. "Buhay ang nanay ko, at alam mo ito." Tumalikod si Danilo sa kanya, malamig ang tingin. "Manuel, patay na ang nanay mo. Kailangan mo nang tanggapin at mag-move on." "Hindi!" sigaw ni Manuel, halos mabasag ang boses. "Nagsisinungaling ka. Mula pa noon nagsisinungaling ka. Anong ginawa mo sa kanya?" Nanigas ang panga ni Danilo. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumayo siya, inayos ang kanyang suit. "Kung wala kayong matibay na ebidensya, aalis na ako," matigas niyang sabi at naglakad na papalayo. Napabuntong hininga si Ricardo, halatang naiinis. "Hindi pa tayo tapos, Mr. Santos. Manatili ka sa bayan. Huwag kang tatakas." Bahagyang tumango si Danilo at umalis. Nag-iingay ang kanyang mga hakbang sa pasilyo. Napasubsob si Manuel sa upuan, masakit ang dibdib. "May tinatago siya," bulong ni Manuel, "at malalaman natin kung ano," pangako ni Ricardo. "Pero kailangan natin ng mas matibay na ebidensya at alam ko na kung saan tayo magsisimula." Kinahapunan, huminto sina Ricardo at Manuel sa harap ng bahay ng pamilya Santos. Ang malaking bahay ay nagmukhang nakakatakot, parang isang dambuhalang anino. Parang mga hungkag na mata ang mga bintana nito. Perpekto ang pagkakaayos ng damuhan, bawat damo pantay ang haba. Nanikip ang dibdib ni Manuel habang tinitigan ang bahay na dati niyang tinawag na tahanan. Hindi na siya bumalik dito simula ng libing. Ngayon pa lang muli siyang humarap sa mga sugat ng nakaraan. Nangunguna si Ricardo, hawak ang badge habang papalapit sila sa pinto. "Narito kami para maghalughog ng bahay," sabi ni Ricardo sa nabiglang kasambahay na bagamat halatang nagulat ay hindi naman tumutol.
Nagsimula sila sa silid-aklatan, isang kwarto na laging nagpapaalala kay Manuel sa kanyang ama. Ang lugar ay puno ng hanay-hanay ng mga aklat, mamahaling muebles, at isang malaking desk na yari sa kahoy na mahogany. Sinimulan ni Ricardo ang pagbukas ng mga drawer, sistematikong naghahalughog. Nakatingin lamang si Manuel sa paligid, pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Ano ba talaga ang hinahanap natin? Tanong ni Manuel. Anumang mag-uugnay sa iyong ama sa pagkawala ng iyong ina, sagot ni Ricardo. Mga bank statement, record ng tawag, anumang kahina-hinala. Napatingin si Manuel sa isang maliit na drawer sa pinakailalim ng desk na nakalak. Napagtanto niyang ngayon niya lang iyon napansin. Ricardo, sabi niya, itinuro ito, nakalak ito. Lumapit si Ricardo at sinubukan ang hawakan. Umatras ka, utos niya, habang kumukuha ng manipis na kasangkapan mula sa kanyang bulsa. Sa ilang mabilis na galaw, nabuksan niya ang lock at naihila palabas ang drawer. Sa loob nito ay isang makapal na bunton ng mga dokumento. Hinugot ito ni Ricardo at mabilis na binuklat. Umigting ang kanyang mukha. Kailangan mong makita ito, Manuel, sabi niya. Lumapit si Manuel. Mga titulo ng lupa ang mga dokumento, napakarami, lahat nakapangalan sa kanyang ina. Anong ibig sabihin nito? Gulat na tanong ni Manuel. Inilipat ng iyong ama ang mga ari-arian ng iyong ina sa ilalim ng kanyang kontrol. Seryosong paliwanag ni Ricardo. At balak niyang ibenta ang mga ito, pero hindi niya magawa habang buhay pa siya. Napasama ang pakiramdam ni Manuel, nanikip ang kanyang sikmura. Kaya pineki niya ang pagkamatay niya? Mukhang ganun na nga, sagot ni Ricardo. Pero hindi pa rin natin alam kung nasaan siya. Kailangan natin siyang hanapin at agad. Isang malakas na takot ang bumalot kay Manuel. Sinubukan ng kanyang ama na burahin ang kanyang ina. Hindi lamang sa batas kundi pati sa pisikal na paraan. At kung totoo ang larawan, buhay pa rin siya, nakakubli kung saan. Ngunit saan? Mabilis ang pag-ikot ng isip ni Manuel habang sila ni Ricardo ay nagpatuloy sa paghahalughog. Ininspeksyon ang bawat kwarto, bawat aparador, bawat sulok ng bahay. Halos perpekto ang kalinisan ng lahat, parang may sinadyang magbura ng anumang bakas ng kasalanan. Kailangan may iniwan siyang bakas, bulong ni Manuel. Padagdag ang inis, hindi niya ito ilalantad ng basta-basta, matalino siya. Tumango si Ricardo, seryoso. Dapat nating tingnan ang basement. Kung may tinatago siya, tao man o ebidensya, nandoon iyon. Ang pintuan papunta sa basement ay nakatago sa likod ng isang mabigat na kabinet sa kusina. Bihira itong mapansin ni Manuel noon. Lagi kasing sinasabi ng kanyang ama na imbakan lang iyon ng mga lumang gamit. Ngayon, nakaharap dito, nakaramdam siya ng matinding kaba. Binuksan ni Ricardo ang pinto. Inilantad ang matatarik na hagdan pababa sa kadiliman. Sinubukan niyang buksan ang ilaw, ngunit walang nangyari. Siyempre, bulong ni Ricardo, kinuha ang kanyang flashlight. Manatili ka sa likuran ko. Magsinimula silang bumaba, ang liwanag ng flashlight ni Ricardo ang tanging nagguguhit ng landas sa dilim. Lumamig at bumigat ang hangin, amoy amag at basang lupa. Ang basement ay puno ng mga kahon, sirang muebles at mga kasangkapan, tulad ng laging sinasabi ng kanyang ama. Ngunit may kakaiba sa pakiramdam. Ayun, sabi ni Ricardo, itinutok ang ilaw sa isang bahagi ng dingding. Nakatago sa likod ng mga kahon ang isang mabigat na pintuang bakal, may malaking padlock. Kumabog ang puso ni Manuel. Ang pintuang yan, wala ito noon, bulong niya. Hindi ko pa yan nakikita. Mabilis na nilapitan ni Ricardo ang pinto at sinuri ang lock. Bago ito, sabi niya, kamakailan lang ito ginamit. Mabilis na binuksan ni Ricardo ang padlock. Kumalabog ang lock at dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto. Sa likod nito, isang makipot na pasilyo, mas malamig at mas madilim pa kaysa sa basement. Ang hangin ay mabigat
amoy basa at lupa. Sumunod ka lang sa akin, bilin ni Ricardo habang pumapasok. Dikit na dikit si Manuel sa kanya, malakas ang tibok ng kanyang puso na para bang umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Nagwakas ang pasilyo sa isang maliit na silid na mahinang-mahina ang liwanag, hubad ang mga konkretong dingding at malamig ang sahig. Sa gitna ng silid may isang simpleng higaan at sa ibabaw nito may nakahigang babae. Napasikip ang hininga ni Manuel. Siya iyon, ang kanyang ina. Payat na payat, maputla, gusot ang buhok at marumi. Napakahina niya, napakalayo sa matatag na babaeng natatandaan ni Manuel. Ngunit walang pag-aalinlangan, ina niya ito. "Ma'am," bulong ni Manuel halos madapa sa pagmamadali. Lumuhod siya sa tabi ng higaan at marahang hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang ina. May marahan ngunit matatag na pintig sa ilalim ng kanyang balat. Buhay siya. Dahan-dahang dumilat ang mga mata ng kanyang ina. Tinitigan niya si Manuel, puno ng kalituhan ang kanyang pagod na mga mata. "Manuel," garalgal niyang bulong halos hindi marinig. "Ikaw ba talaga iyan?" Pumatak ang mga luha ni Manuel. "Ako ito, ma'am. Narito na ako. Ligtas ka na." Sa likuran niya, abala na si Ricardo sa telepono, agaran na humihingi ng tulong medikal at backup. "Kailangan natin siyang mailabas dito," sabi ni Ricardo. Nagmamadali ang tono. Kailangan niya ng medikal na atensyon agad. Maingat na tinulungan ni Manuel ang kanyang ina na umupo. Sinusuportahan ng kanyang marupok na katawan habang pilit nitong iginagalaw ang sarili. Napakahina niya ngunit buhay siya at sa ngayon iyon ang pinakamahalaga. "Matagal ka na bang nakakulong dito?" Nanginginig ang boses na tanong ni Manuel. "Hindi ko alam," paos na bulong ng kanyang ina. "Mga araw, baka linggo na. Nawalan na ako ng bilang." Pilit pa sana niyang nagsalita. "Ang ama mo, siya?" Simula niya, ngunit napuno ng luha ang kanyang mga mata at hindi na niya natapos ang sasabihin. "Ayos lang," mahina at malumanay na sabi ni Manuel, marahang niyakap ang kanyang ina. "Hindi mo kailangang ipaliwanag ngayon, ilalabas ka na namin dito." Habang umaakyat sila sa hagdanan, bumalot kay Manuel ang pag-ulan ng emosyon. Kaluwagan na buhay pa ang ina niya, galit sa kalupitang ginawa ng kanyang ama, at matinding determinasyon na maipaglaban ang katarungan. Dumating ang ambulansya makalipas ang ilang minuto. Tahimik na nakatayo si Manuel habang maingat na binalutan ng mga paramedic ang kanyang ina ng kumot at iniakyat siya sa sasakyan. Nanatili si Ricardo upang siguruhin ang lugar habang sumama si Manuel sa ambulansya. Hindi binitiwan ang kamay ng kanyang ina. "Pasensya na, ma'am," bulong ni Manuel. Halos sumisigaw ang sakit sa kanyang tinig. "Dapat napansin ko agad. Dapat nahanap kita agad." Umiling ang kanyang ina, mahina. "Hindi mo kasalanan ito, Manuel," bulong niya. "Ang ama mo, siya ang mapanganib. Sinubukan kong pigilan siya, pero..." Unti-unting humina ang kanyang tinig, tinangay ng labis na pagod. Mariing pinipigil ni Manuel ang galit. Ang ama niya ang may gawa nito. Ikinulong nito ang sarili nitong asawa, pineke ang kanyang kamatayan at sinubukang nakawin ang lahat ng kanyang pag-aari, lahat para sa pera at kapangyarihan. Wala nang saysay ang mga dahilan. Ang mahalaga ay ang pagsigurong mapanagot siya. Sa ospital, tanging ang tuloy-tuloy na tunog ng heart monitor ang pumupuno sa katahimikan. Naupo si Manuel sa tabi ng kanyang ina, hawak ang kanyang kamay habang ito'y nagpapahinga. Napakaliit at napakamarupok niya kumpara sa matatag at masiglang babaeng kanyang naaalala. Pero buhay siya at iyon ang pinakamahalaga. Tumawag si Detective Ricardo upang magbigay ng balita. Inilabas na ang warrant of arrest para kay Danilo Santos, ngunit nakatakas na siya. Wala silang lead, wala silang bakas kung saan siya nagtungo.
Tiniyak ni Ricardo na ginagawa nila ang lahat ng makakaya, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Manuel ang totoo, matalino ang kanyang ama. Kung ayaw nitong mahuli, mahirap itong matagpuan. Bigla namang nag-vibrate ang telepono ni Manuel. Pagtingin niya, may mensahe mula sa hindi kilalang numero. Kung gusto mong malaman ang totoo, magkita tayo sa kubo. Mag-isa ka. Kumabog ang puso ni Manuel. Ang kubo, isang liblib na ari-arian sa gitna ng kagubatan, isang lugar na madalas nilang puntahan noong bata pa siya. Palaging tinatawag yon ng kanyang ama bilang kanyang kanlungan. Kung nagtatago man si Danilo, malamang nandoon siya. Nag-alinlangan si Manuel, dapat niyang tawagan si Ricardo. Ngunit kung makakita ng pulisya ang ama niya, baka muli itong tumakas at tuluyan ng mawala. Hindi niya maaaring hayaang mangyari iyon. Kailangan niyang pumunta mag-isa. Tumayo siya, yumuko at maingat na pinisil ang kamay ng kanyang ina. "Babalik ako agad, ma'am," bulong niya. "Pangako." Ang biyahe papunta sa kubo ay tila isang panaginip. Mabilis ang ikot ng isip ni Manuel, mahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela hanggang manigas ang kanyang mga daliri. Palalim ng palalim ang gubat at dumidilim ang kalsada habang sumasapit ang gabi. Pagsapit niya sa kubo, ganap ng nilamon ng dilim ang paligid. Mukha pa rin itong gaya ng dati, isang maliit, lumang gusali. Kumalagok ang lumang porch habang papalapit si Manuel. Bahagyang bukas ang pintuan at may mahinang kumikislap na ilaw mula sa loob. Marahan niyang itinulak ang pinto, mabilis ang tibok ng kanyang puso. "Dad," tawag niya, nanginginig ang boses. Madilim sa loob ng kubo, tanging isang lampara sa isang luma at sira-sirang mesa ang nagbibigay ng liwanag. Nakaupo si Danilo sa tabi ng fireplace, nakatalikod sa pintuan, hindi gumagalaw. Hindi man lang siya lumingon nang pumasok si Manuel. "Alam kong darating ka," kalmadong sabi ni Danilo. "Matigas ang ulo mo noon pa." Lumapit si Manuel, nakalal-clenched ang kanyang mga kamao. "Nasaan siya, Dad? Nasaan si Mom?" mariin niyang tanong. Dahan-dahang humarap si Danilo, hindi mabasa ang ekspresyon sa mukha. "Ligtas siya sa ngayon," malamig na sagot ni Danilo. Uminit ang galit ni Manuel. "Ligtas?" sigaw niya. "Ikinalong mo siya sa basement? Peke mo ang kanyang kamatayan? Paano mo nasabing ligtas yon?" Umiling si Danilo at bumuntong hininga, tila sinusumbatan pa si Manuel. "Hindi mo naiintindihan, Manuel. Hindi mo kailanman naintindihan." Umiling siya para bang si Manuel pa ang may kasalanan sa lahat. Ang iyong ina, malapit na niyang sirain ang lahat. Nalaman niya ang tungkol sa babae, sa mga ari-arian. Kukuhanin niya ang lahat sa akin. "At ang solusyon mo ay patayin siya?" Sigaw ni Manuel, halos mabasag ang boses sa galit. "Asawa mo siya, paano mo nagawa ito?" Sa kauna-unahang pagkakataon, bumagsak ang maskara ni Danilo, sumikip ang kanyang mga mata at kumislap ang galit sa kanyang mukha. "Akala mo ba madali ito para sa akin?" galit niyang sigaw. "Akala mo ba gusto ko itong nangyari? Wala akong pagpipilian, Manuel. Wala siyang iniwang pagpipilian para sa akin." Namuo ang mga luha sa mata ni Manuel habang umiiling siya, hindi makapaniwala. "Isa kang halimaw," basag na sabi niya. "Hindi mo karapat-dapat tawaging ama ko," sabi ni Manuel. Nanginginig ang boses sa matinding galit. Tumayo si Danilo, tumigas ang ekspresyon ng mukha. "Hindi mo pa rin naiintindihan ano?" mura niya. "Ito ang totoong mundo, Manuel. Hindi ito isang kwento ng engkantada kung saan lahat ay nabubuhay ng masaya. Minsan, kailangan mong gumawa ng mahihirap na desisyon." "Mahihirap na desisyon?" singhal ni Manuel. "Sinubukan mong patayin si Mom, nilibing mo ang isang walang lamang kabaong. Paano mo nasabing desisyon iyon?" Lumapit si Danilo, ang tinig niya naging isang panganib na bulong. "Akala mo ba mas mabuti ka sa akin? Hindi ka iba sa akin. Sa kaibuturan mo, gagawin mo rin ang lahat para protektahan kung ano ang sayo." Umiling si Manuel, umatras.
Hindi ako katulad mo at hindi ko hahayaang makatakas ka sa ginawa mo. Ngumisi si Danilo, ang parehong malamig ng ngiti na palaging nagpapakilabot sa balat ni Manuel. Akala mo kaya mo akong pigilan? Isa ka pa ring bata, noon pa man? Biglang sumugod si Danilo, hinablot si Manuel sa kwelyo at itinulak siya ng malakas sa pader. Napasinghap si Manuel, nagpipilit na kumawala sa bakal na pagkakahawak ng kanyang ama. Dapat hindi ka na nakialam, bulong ni Danilo, halos dikit na ang mukha sa kanya. Ngayon, kailangan ko na ring tapusin ka. Mabilis ang ikot ng isip ni Manuel, kailangan niyang kumilos agad. Sa isang bugso ng lakas, tinadyakan niya si Danilo sa tuhod. Napadaing si Danilo sa sakit, sapat para makakawala si Manuel. Hingal na hingal, umatras si Manuel. Tapos ka na, Dad, sabi niya, matatag ang tinig kahit nanginginig ang katawan. Paparating na ang mga pulis, hindi ka na makakatakas ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Danilo sa gulat. Tumawag ka ng pulis? Hindi ko na kinailangan, matapang na tugon ni Manuel, pero paparating sila at sa pagkakataong ito, mananagot ka. Sumiklab ang galit sa mukha ni Danilo at muli siyang sumugod. Ngunit ngayon handa si Manuel. Kinuha niya ang mabigat na kandila mula sa lamesa at buong lakas niyang ihinampas sa ulo ni Danilo. Bumagsak si Danilo sa sahig, walang malay. Nakatayo si Manuel sa ibabaw niya, humihingal habang dumudulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay ang kandila. Bumulusok ang mga emosyon sa kanya, galit, lungkot, pagkaluwag, ngunit higit sa lahat, isang mabigat na pakiramdam ng pagtatapos. Tapos na, mula sa malayo, narinig niya ang mga sirena na pumuputol sa katahimikan ng gabi, papalapit. Binitiwan niya ang kandila at dahan-dahang lumabas ng kubo, halos hindi kaya ng kanyang mga binti. Naghintay siya sa porch, kumakabog ang puso, hanggang sa marating ng mga pulis ang kagubatan na may mga kumikislap na ilaw. Si Detective Ricardo ang unang lumapit, mahigpit na hinawakan ng balikat ni Manuel. "Ayos ka lang ba?" tanong nito, puno ng pag-aalala. Tumango si Manuel, bagamat nanginginig ang kanyang katawan at nagugulo ang kanyang isip. "Nasa loob siya," sabi ni Manuel, paus ang tinig, walang malay. Nagbigay ng hudyat si Ricardo sa mga opisyal. Pumasok sila sa kubo na nakahanda ang mga baril at makalipas ang ilang minuto, inilabas nila si Danilo na may mga posas. May dugo sa noo ni Danilo, ngunit buhay siya. Habang inilalabas si Danilo, nagtagpo ang mga mata nila ni Manuel. Sa isang saglit inakala ni Manuel na nakita niya ang pagsisisi o kalungkutan sa mga mata ng kanyang ama. Ngunit agad din yung nawala, pinalitan ng malamig na maskara na matagal na niyang kilala. Habang papalayo ang police car, dala si Danilo, nakaramdam si Manuel ng kakaibang halo ng pagkaluwag at kawalan. Tapos na, mananagot na ang kanyang ama. Ngunit alam ni Manuel na ang mga sugat, ang pagtataksil, ang takot, ang mga kasinungalingan ay matagal pang maghihilom. Lumipas ang mga araw na parang isang malabong panaginip. Halos hindi umalis si Manuel sa ospital. Palaging nakaupo sa tabi ng kanyang ina habang unti-unti itong bumabangon. Mahina pa rin siya, ngunit tiwala ang mga doktor na tuluyan siyang gagaling. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, nakaligtas siya. At iyon ang nagbigay kay Manuel ng pag-asa. Isang maaraw na hapon, habang ang liwanag ng araw ay bumubuhos sa bintana ng ospital, inabot ng kanyang ina ang kamay niya. "Manuel," mahina ngunit matatag na wika niya, "salamat dahil hindi mo ako sinukuan." Napaluha si Manuel habang marahang pinisil ang kamay ng kanyang ina. "Hindi ko kailanman magagawang iwan ka, Ma'am," bulong niya. "Mahal na mahal kita." Ngumiti ang kanyang ina, kumikislap ang mga luha sa kanyang mga mata. "Mahal din kita, Manuel, higit pa sa lahat." Makalipas ang ilang araw, bumisita si Detective Ricardo sa ospital na may dalang balita. Si Danilo Santos ay opisyal ng kinasuhan sa tangkang pagpatay, pandaraya at marami pang ibang krimen.
Siksik ang ebidensya laban sa kanya, ang mga peking titulo, ang hungkag na kabaong at ang nakatagong basement. Wala na siyang takas sa hustisya. Hindi ka na niya muling masasaktan, paniniguro ni Ricardo. Ilang dekada siyang mabubulok sa kulungan. Tumango si Manuel, nagpapasalamat, ngunit batid na ang paghilom ay mangangailangan ng panahon. Bagamat tapos na ang laban, ang mga alaala ay mananatili. Ngunit sila ng kanyang ina ay nakaligtas at magkasama nilang muling bubuuin ang kanilang buhay. Makalipas ang ilang linggo, lumipat si Manuel at ang kanyang ina sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa gilid ng bayan. Hindi ito marangya, ngunit puno ito ng init, kaligtasan at pag-asa. Pinuno nila ang bawat araw ng muliliit ngunit mahalagang sandali ng kasiyahan at muling pagbabangon. Isang gabi, habang nakaupo sila sa porch at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, nagtanong si Manuel sa kanyang ina, "Iniisip mo pa ba siya?" Tahimik ang kanyang ina ng ilang sandali, nakatitig sa lumalabong liwanag. "Minsan," sagot niya sa wakas, "pero hindi sa paraang inaakala mo. Hindi ko siya namimiss. Hindi ko siya kinamumuhian." Tumitig siya kay Manuel, puno ng tahimik na lakas ang kanyang tinig. "Naawa ako sa kanya. Naipagpalit niya ang lahat, pamilya, pag-ibig, kaligayahan, para sa wala." Tumango si Manuel, unti-unting naiintindihan ng lahat. Nilamon ng kasakiman at ambisyon ang kanyang ama, at sa huli, iyon din ang sumira sa kanya. "Pero malaya na tayo ngayon," sabi ng kanyang ina, marahang ngumiti. "At yun ang pinakamahalaga, magkasama pa rin tayo. At mayroon tayong bagong simula, isang bagay na hindi kailanman nagkaroon siya." Ngumiti si Manuel pabalik, nakaramdam ng katahimikan na matagal na niyang hindi naramdaman. Nalampasan nila ang kadiliman at habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, alam ni Manuel na magiging maayos sila. Ang kanilang kwento ay kwento ng pagtataksil, sakit at sa huli, katubusan. Ang pagmamahal ng isang anak, ang katatagan ng isang ina, at ang hindi matitinag na ugnayan na tumulong sa kanilang malampasan ang malupit na pagsubok. Bagamat ang nakaraan ay mag-iiwan ng mga bakas, ito rin ang magsisilbing paalala ng kinabukasang pinaglaban nila. At ng kapayapaang sa wakas ay kanilang natagpuan